sa gaganapin na peace rally po bukas ng umaga ng mga Iglesia ni Cristo. Yan. Para nga po sa akin, bilang isang mamamayang Pilipino na kumbaga nag-iisip ng tama at umaayon sa tama at hindi po nag-iisip ng ikakagulo o ikakasama ng ating mga kababayan, bakit nga naman kailangan pa ba nilang mag-rally? Na bakit kailangan mag-rally? Wala naman dapat ipag-rally. Diba, Kuya Mate? TV? Nakakaisip tayo yan yung ating naiisip. Bakit? Diba? Hindi naman kailangan na parang nawala yung ating yun. Parang nawawala yung ating wifi. Kasi nung dumating kami, brown out Brown out dito sa amin nung dumating kami. Hindi kaya nagkakaproblema sa brown out. Kaya baka madali tayo ng brown out Ayan. At nag-chat si Kuya Mache TV ang sabi, kapatid, pupunta pala si BBM sa Luneta bukas sa rally ng INC. Soplak ang mga nito. Soplak ang mga DDEBs. Jack Daniel, rally ko mo parang kaya rally ng Makutot rally. Kapag pupunta doon, ang ating Pangulong Bongbong Marcos, parang yan, parang soplak ang mga DDFs niyan, di ba? Di ba? Parang sinoplak ng mga DDFs niyan kasi lalo silang wala pala magiging puwang doon. Ayan, nakikita ko na, nagtatalon-talon yung ating, ano nangyayari dito? Tatalon-talon yung ating live. Watching from Malta, Europe, si Joel Lorilla. Ayan, hello po. Maria Irene Vasquez. Kung ganyan na pupunta si PBBM bukas sa rally po, maganda yun. Soplak na soplak ang mga dyan, lalo si Marco Beta. Kasi alam niyo sa totoo lang, kung pupunta si Marco Beta, doon po sa peace rally, hindi po yun peace rally at hindi po totoo yung sinasabi nila na walang pamumulitika doon. Kasi kapag pumunta doon si Marco Beta, si Marpeluca, automatic yun, pamumulitika yun. Aray! Boom! Kasi si Marco Beta, kilala kung namumulitika lang naman talaga to. Actually, meron nga akong nakitang isang post, kaya siguro, sa isip-isip ko lang sabi ko, kaya siguro nagbubunga nga tong si Marco Beta. Mataas ang hindi siya nakuha nga energy secretary ni PBBM. Baka lang yun ang aking hinagap. Ayan na, si Fuji ko, ang rally na yan kasi si Sara ang magbe-benefit, kaya nagsasaya mga dagang Davao. Aray! Boom! Ay, nakikita ko ang baho niya, may kubeta sa rally. Maganda na yung may kubeta. Alam niyo naman ang mga DDF kung saan umi-eback yan. Ayun! Diba, mga DDFs? Kung saan umi-eback dun sa EDSA. Kaya nagreklamo yung pari, mapanghi daw, mabaho. Alam niyo naman ng mga DTF, mga burarayan, mga dugyot yan. So, ngayon po puntahan natin itong video ni Marco Beta na kung saan, talaga naman pong, ito ay talagang ng ng eechos lang. Talagang
talagang ito po ay namumuliti ka lang naman talaga. Anti-BBM to eh. Pero nung panahon ng eleksyon todo suporta siya kay PBBM. Riders for Life. Nung hindi nabigyan ng pwesto. Diba? Yun ang dahilan. Kaya ngayon ingay ng ingay. Tapos kumandidato pang senador tong tukmol na to. Aray! Boom! Kapagsalita kaya si Marcoleta bukas habang nandun si PBBM. Pag nandun si mga taga tawag dito, mga PDFs kasi nandun si PBBM eh. Diba, Kuya Riders for Life, shoutout sa iyo magandang gabi sa ating mga ka-Iskonians. Eto, punta natin tong video ni Marco Beta. Ng pagkain, magparami tayo ng pagkain. Yan lang kasimple yun. Tulungan mo yung industriya na nakapagpupunta ng maraming pagkain. Kung bigat ang problema, lahat ng suporta ibigay mo dyan. Akala mo, kaganong kadali no? Akala mo kung makapagsalita baka pag ikaw ang presidente, baka masira ulo mo. Kung makapagsalita, akala mo, ang dali lang magmuestra, ang dali lang utos at magpagawa ng ganong mga pagkilos. Mapapasus pa rin saan mo kukunin ang pagkain mo? Tulungan mo ang industriya mula sa kanyang subsistence na status, yung economy of scale ng mamamayani. Titipid ang resources mo, yung production mo mas malaki. Yun ang productivity ng farm mo. Halimbawa, ang isang karaniwang farm 75 kabans per hectare. Kasi yung productivity mababa Opo. Kapag naging efficient ganyan, mamalay mo isang 150 per hectare. Isipin mo yan. Laki ng kita. Kung sana nga alis dito, yung mga mandarambong. Kung sana nga alis yung mga kawatan tungkol sa legal, wala tayong mapapala dyan. Mayroon na pong plano ang Department of Agriculture na magdeklara ng tinatawag na Food Security Emergency para daw po kapag ito na-ideklara na, magkakaroon ng medyo pagkakalma sa sobrang taas daw po ng presyo ng bigas. Sa plano daw po ito... Huwag na natin yung plano. Nandyan na halimbawa. Okay. Gawa na. Meron na deklarasyon. Opo. Meron na umiiral na food security. Food security emergency daw po. Paano mo tatakutin? Mapapasus pa rin. Sabi ko, mataas ang presyo ng pagkain. Magparami tayo ng pagkain. Yan lang kasimple yun. Akala mo yung mga sinasabi niya o yung tinatalakay nila, hindi ginagawa ng gobyerno. Alam mo yung nagmamagaling sila, pero hindi nila alam, ginagawa na yan ni PBBM. Ginagawa na yan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yung akala mo, ang galing-galing nila magsasalita dyan. Ine-amenan sila ng kanilang mga manonood. Pero hindi nila alam, ang pinagsasabi nitong tukmol na to, ginagawa na ng gobyerno matagal na. Bobo. Napakadalang kong ma-shoutout sa inyong PBBM vlogger, pero lahat ng komento ko against naman sana kay Saraulo at Digong nyo. Sabi ni Mark Anthony Balino. Okay po. Sipagan nyo lang po, baka mamaya naman po ma-shoutout po kayo ng mga BBM vlogger. Tall Riders for Life, 17 years. Ina, kung Marcoleta, ano ba nagawa mo para sa bansa? Napasaran niya lang ang ABS-CBN lang. Aray! Yun lang naman nagawa niya. Si PBBM pa ang Department of Agriculture Secretary, ginagawa niya na yan eh. Kaya, ano pang inuutos mo? Ano pang binubunganga mo? Matagal nang ginagawa yan. Mahirap lang talagang makarecover sa ginawang paglukbok ni Digong sa sektor ng agrikultura. Bobo. Nagmamagaling ang mga inutel, mga pro-CCP. Dadoy Maranan, kahit kailan ang pinakamaduming lumaro sa politika ay ang mga Duterte admin. Gahaman at uhaw sa kapangyarihan sa bayan, mga salot ng lipunan niyang mga Duterte. Sabi ni
ni Kuya Dadoy Maranan. Yun nga po kaya lang alam nyo, marami po tayong mga kababayan na bulag na bulag. Grabe, kabulagan. Ang tingin nila sa mga Duterte parang mga santo. Santo ng mga kurakot. Grabe kung sambahin nila mga Duterte, kulang na lang kainin nila tayo ni Digong Hindi na sipsip Hindi na himutpet, hindi na sipsip. Kain, bebak niya Kasi nga, eto kasi, kita nyo kahit naman si Dado, sinasabi yan. Kapag nagbago na ihip ng hangin or kapag nabaliktad na ang mundo, ano ba ibig sabihin nun? Kapag may Duterte na ulit na nakapwesto, ang inaasahan po nila, ang kapalit ng kanilang pambabalahura ngayon kay PBBM, ang kapalit po niyan kapag may Duterte nang nakaupo, ay sila naman ang mauupo. Sila naman ang magiging Department of Secretary. Kahit anong ano yan. Yan ang iniisip nila. Kaya nila kinakalaban si PBBM. Pasikat sila ng pasikat kay Digong. Kaya po, ganyan ang kanilang pagbanat kay PBBM. Pasikat sila ng pasikat. Gusto kasi nilang mapwesto kapag si Sara na daw ang presidente. Hindi nila alam, inuuto lang naman sila ni Digong. Inuuto lang sila ni Panelo, ni Harry Roque, kasi nga pinapaasa sila na si PBBM ay mapapabagsak nila. Eto, tandaan nila, si Banat Bay mismo ang may sabi. Si Banat Bay mismo, ano sabi ni Banat Bay? 60 taon. 6 na taon, hindi pala 60. 6 na taon. Nakaupong presidente si Digong, 6 na taon din siyang pilit pinapabagsak ng mga dilawan. Ang tanong, napabagsak ba si Digong sa pwesto? Hindi. Puro katarantaduhan na ginagawa niyan sa sa gobyerno. Puro kabulastugan yan. Ginagawa niyan sa sa ating pamahalaan noon. Lalo pa kaya ang ating Pangulong Bongbong Marcos na walang ibang ginawa kundi puro sa ikabubuti ng bayan. Kaya paano tayo magkakaroon o paano sila magkakaroon ng pagkakataon na mapababa sa pwesto ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Gayong, yun nga walang hiyang politiko noon, hari ng mga pulburon lord, hindi mapababa sa pwesto. Ngayon pa kaya nila mapababa sa pwesto ang isang pangulo na walang ibang inisip kundi ang ikabubuti ng ating bansa. At mas marami ang nagmamahal na Pilipino ngayon kay PBBM kaysa kay Digong. Nakakalimutan nila. 31.5 million ang bumoto kay PBBM. Mga something, mga ganon, 31 million. Kay Digong, 16 million lang. Ibig sabihin, mas marami ang mga Pilipino na gusto nila na maging presidente si PBBM. Mark Anthony Balino, actually naging sobrang panatiko ako ng mga Duterte pero nagising ako sa katotohanan. Buti naman po. Buti naman po nagising kayo sa matagal na pagkakahimbing. Jun Madriaga, shoutout mga titilis, Bobo supporters, good PM, guwapo. Aray! Boom! Alam ko kasi yung sasabihin niya. Bobo daw yung supporters ng mga DDFs. Kaya ako nga po, sabi ko nga sa inyo, si Marco Beta, Mar Peluca, pag ito ayan, tumitikwas yung Peluca. Pag nandun yan sa peace rally bukas, hindi yan peace rally at hindi totoo na walang pamumulitikang mangyayari. Dahil
Etong si Marco Beta, wala naman itong ibang sinabi, kundi puro pamumulitika lang. Tulungan mo yung industriya na nakapagpupundan ng maraming pagkain. Oo. Kung bigat ang problema, lahat ng suporta ibigay ko dyan. Oo. O tanggalin na suporta sa AFP, tanggalin na suporta sa DPWH, tanggalin na suporta sa DOH, ibigay na lahat sa Department of Agriculture. Yung resources natin kalat, marami tayong nagagasta. Kaya yung production natin mataas. Di ba kung meron na tayong pondo na kukolekta dun sa imported na bigas, kaya ginawa nila 15% yan. Ang pinakahuling figura na narinig doon, mga close to 100 billion na po ito kung So dapat ito ang makukolektang taripang ito, direktang itutulong sa mga magsakay. Dapat nataon yung tarification na law na yan. Oo. Na dyan manggagaling mga subsidy na Yes. pwedeng ibigay sa mga farmers Sa mga magsasaka. na nakalista doon sa kanyang RSBSA. Yes Ito po. yung registry na kung saan ang pangalan mo ay dapat matala doon. Oo. Sapagkat pagka ganoon, isa ka sa dapat na nabibigyan. No? Okay. Yan ang nga sinasabi ko sa atin eh. Oo. Ang dami nating dapat na ayusin. Oo. Hindi yata nanonood si Marco Beta ng hearing sa Quintacom, yung super committee ng Kongreso, na kung saan tinatalakay may mga nakikinabang na mga importer ng bigas, may mga nagdadagdag ng presyo, may mga talagang nagpapatong ng malaking halaga sa mga imported na bigas. Kaya po mahal. Ginagawa naman ang investigasyon niya. Kumikilos na nga ang Kongreso eh. Tumutulong na nga sa tumutulong na ang Kongreso sa investigasyon at kanilang inaayos na yang sa Quintacom na yan. Tinutukoy na kung sino yung mga smuggler, kung sino talaga yung mga dahilan ng pagmahal ng mga bilihin. Tinutukoy na yun doon, inaayos na yun doon. Kaya lang talagang etong si Marco Beta, walang patumanggang pamumulitika to ang ginagawa sa ating pamayanan. Kaya to hindi to dapat manalo. Kasi pag ito naging senador, puro pamumulitika lang gagawin itong tukmol na to. Ayan, Ate Suset Tabor, oy, shoutout from Hong Kong. Hello po. Okay, Ate Maxi, ayan, shoutout at Kuya Edward Latchika. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta, Ate Suset? Namimiss ko na kayo dyan. Namimiss ko na ang Hong Kong. Nakakamiss yung dyan, yung Mongkok. Kumusta kaya yung Mongkok? Marami pa rin kayo sapatos. Sapatos ko from Macau, dumating na eh. Salamat kay ate ng Macau. Binigyan tayo ng sapatos nitong nakaraang Pasko, dumating na. Thank you po. Pinapackage niya na lang kasi over baggage na ako eh, over luggage na eh. Ang dami talaga, ang dami hamon. Hindi lang mga agriculture. Ngayon, nabawasan pa yung budget ng agriculture. Akala ko ba ipupundar natin ang isang programang pang food security. Pagkatapos babawasan mo yung budget niya. Parang yung nakikipag-away tayo sa West Philippine Sea. Na minomodernize natin ang ating kasundaluhan. Pagkatapos binawasan mo ng 15 billion ang budget ng DND. No, parang taliwas doon sa gusto mong mangyari. Di ba? Ano ba pakialam mo? Ngaw ka ng ngaw. Mataas ang presyo ng pagkain. Magreklamo ka sa barangay. Aray! Boom! Ito ka barangay. Ibarangay mo si PBBM. Ipadampot mo sa kanod si PBBM. Gunto. Reklamo ka ng reklamo. Para saan ba yung reklamo mo? Hugok na Marcoleta na to eh. Wala. Kung peluka mo nga, hindi namin pinapakialaman eh. Kaya naturin ng kang kongresista. Yaw-yaw ka lang ng yaw-yaw. Wala kang ginagawang aksyon. Para kang si Magalog, puro bunganga. Wala naman tinedemanda.
Okay, ayan o, naku, malamig pala sa, ano ngayon, sa Hong Kong. Naku, dito naman po, mainit. Dito po sa Cavite, mainit. Pagdating sa mainit. So, ay, Kuya Edward, welcome kayo, Lord, sa rally po namin. Mag-play na puti lang po kayo, 1M. Kami alis. Dito, tsak, puno na doon. Oh, okay. Naku, salamat po. Kaya lang, dito na lang po ako sa bahay. Manonood na lang ako kasi baka, alam nyo naman. Alam nyo naman, ako may hika. Hindi ako pwede sa mga ganyang umpukan. Kaya ako, ang gusto ko yung malamig. Ay, Merlita Berel de Diyos, binura. Ano ba yung binura mo, Nay? Munti ko na mabasa kanina. Diba? Alam niyo, sa totoo lang, okay, di ba, maganda. Okay talaga. Kapag nga sinabi, peace rally, ang gandang pakinggan eh. Kaya lang, kapag sinabi kasing peace rally, dapat wala doon si Marcubeta. Dapat wala doon si Marcubeta kasi kung nandun si Marcubeta, hindi peace rally yun. Kasi wala namang ibang ano yun wala namang ibang ibubunganga doon niya, kundi puro pagpuna, puro paninira na walang basehan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito, katulad nito, meron na naman siyang post. Ano nakalagay sa post niya? Ang sabi niya sa post niya, wala na pong atrasan, tuloy ang laban. Sino ba kakalabanin mo? Diba? Anak ng teteng, puro ka ang peace rally, diba, para sa pagkakaisa. Pero kung nandun si Marpeluca, hindi pagkakaisa, panawagan ito Simpleng simpleng pamumuna sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad doon sa isang caption niya, sabi dito, gawa natin ang paraan upang makapagpundar tayo ng maraming pagkain. Ang presyo mismo ay susunod sang-ayon mismo sa dami o kakulangan ng commodity. Sabi ni Marcoleta. Kaya lang ang problema nga, di ba? Galing tayo sa isang presidente na walang pake sa agrikultura. Kaya paano tayo magkakaroon ng isang magandang presyuhan ng mga benta ng mga pagkain sa palengke kung ang ating dating presidente walang ibang ginawa kundi mangutang ng mangutang. Kaya mataas ang inflation. Talibasa kasi